Year 2011, unang nag-decide akong mag-abroad. The mom. Ito nangyari sa amin, may agent na nag-recruit sa amin sa lugar namin. 5 kami noon. Ngayon, ang pangako ng agent na yon, 1,200 SAR ang ibigay sa amin na sahod. At yun ang pipirnahan namin sa kontrata. Nag-decide kaming 5 na magkakaibigan na larga na. Noong unang panahon, mag-apply ka, wala kami, ang passport namin, gastos namin, wag pamasahe papuntang Manila, gastos namin, at kailangan magdala ka ng pocket money dahil ang pangako, free pod. Pero nagdala kami ng pocket money in case na pamasahe at ano paman. So, nakautang na kami bago pa man kami lumarga ng Maynila dahil ang pamasahe namin, ticket, kumbaga. Okay, ando na kami sa Maynila, process na sa mga papers, medical, libre ng agency. Pati yung sa TESDA. Pero kapag nag-failed ka, ang sabi sa amin, retake ka, bayad na namin. So, pinagsikapan namin na makapasa kaming 5. Ngayon, okay na. Doon na tayo sa pirmahan ng kontrata. Magugulat kayo sa nangyari sa amin. Dahil ang pangako, 1,200 SAR. Ang nangyari is, ang nakalagay sa kontrata, 700 SAR. Ngayon, nag-uusap kami na magkakaibigan. Pipirma ba tayo? Tutuloy ba tayo? Uwi na tayo. Paano kami aatras? Pag-alis pa lang namin, namasahe na kami. Pag-alis pa lang namin, nagdala na kami ng allowance. Nangutang talaga kami doon sa lugar namin para makaalis lang. Kung aatras kami, saan kami pangbayad nito kung uuwi kami? Ultim uwi namin, pamasahe namin, wala kaming kapera-pera. Napakahirap. Hindi kagaya ngayon sa mag-a-abroad ngayon. Libre passporting, may allowance, libre pamasahe pa Manila, may bibigay sa pamilya na assistance. Wala sa amin yan noon. Yan ang totoo. At saka, ito, balik tayo sa usapang pirmahan sa kontrata dahil 700 SAR lang nakalagay. Ngayon, kung hindi kami pipirma, paano ang aming mga utang na iniwan na namin bago kami umalis ng Mindanao dahil taga Davao kami? Pirma na lang kami. Yun na nga ang nangyari sa amin. Niloko kami ng agent na yon. Nangako ng masarap na pangako na 1,200 SAR. Sobrang saya namin dahil malaki na yon para sa amin noong panahon na yon. Dapat yung mga agency na ito, hindi sila agent na to, hindi sila mangako ng ganon. Kung ano yung sinabi ng agency, dapat yun ang sasabihin nila, hindi yung pangakuhan ng aplikante para lang mag-abroad. Manloloko talaga, as in, hindi ko nalang sasabihin yung pangalan niya, pero as in. Ngayon, after 2 years, nakaalis nga kami kasi decision kami, larga na lang, nakaalis na kami. After 2 years, nabalitaan ko doon pa ako sa damam, 1,500 SAR na ang sahod. So, decision ko talaga, uwi ako para mag-apply. Ako ulit. Ngayon, nangyari nga, dito na ako sa pangalawang amo ko. Ito na yung 1,500 na sweldo ko at napakaswerte ko dahil napakabait na agency, napakabait na amo ang nadatnan ko at talagang tinutupad ang pangako na bibigyan kami ng allowance habang nag-a-apply kami. Totoo yan. Kaso nga lang, ang nangyari kasi sa mga agency, dito nasisira sa mga agent na, ewan ko lang, hindi naman lahat siguro, no? Pero yung sa amin, nakatsamba talaga kami ng ganon ang nangyari sa amin. Pero alhamdulillah, sa awa ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay pangalawang amo ko, ito nang napakabait. At wala na akong masasabi. Kaya ito ngayon, alhamdulillah, 10 years na ako sa kanilang pabalik-balik. Napakabait na amo. Kaya sa mga baguhan pa, may papayo ko lang, huwag kayong susuko, laban lang. Kung na-failed man kayo sa una ninyong amo, apply ulit. Kahit ano pa mang pagsubok, apply kayo ulit dahil malay ninyo sa pangalawang amo is mabait na. Ganon lang. So maraming salamat. God bless ating lahat at ingat mga ka-OFW.